Ngunit alam mo, Bianca, hindi ako tanga para paniwalaan ka. Ha? Bianca, huwag kang makinig sa kanya! Ate! Huwag mo pong gagawin yan! Tay, patawarin niyo ako, Argus! Ito lang ang natatanging paraan! Tay, ang sakit po ng dibdib ko. Ay nako, dito ka na lang muna umupo, bunso, ha? Nahihirapan ka pa rin ba sa paghinga? Opo, tatay. Parang may nakabara sa dibdib ko. Bianca! Nasaan ka na? Kanina bakit sinasabihan pumunta dito dahil may iuutos ako. Ano bang ginagawa mo sa kwarto mo? Lumabas ka nga dyan. Ano ba yun? Gabi na matutulog na ako. Anong matutulog? Ang kapatid mo halos hindi na makahinga tapos matutulog ka lang? Kumuha ka ng dahon ng oregano sa labas. Dahon ng oregano? Tay, kasasabi ko pa lang na gabi na, di ba? Ayoko lumabas. Gagaling na yan. Painumin mo lang ng tubig. Tay, gusto kong makahinga ng maayos. At ikaw, Argus, itigil mo na yung ubo mo. Alam ko namang laro-laro mo lang yan para hindi ako makatulog na maayos eh. Anong laro-laro? Umayos ka, Bianca. Sundin mong iniutos ko o hindi mo magugustuhan ang sunod na mangyayari sa'yo. Dalihan mo! Nahihirapan ng kapatid mo eh. Hukom, napadabog ako sa sinabi ni tatay. Galit akong tumayo sa kama. Lumingon ako sa kanila na nasa sala. Nakahiga si Argus sa upuan habang si tatay ay pinapaypayan ng kapatid ko. Inikot ko ang aking mata saka lumabas. Sinalubong naman ako ng malamig na hangin. Mas lalo akong nainis dahil hindi man lang ako sinabihan ni tatay na magdala ng gasera. Napakadilim pa naman sa labas. Bakit naman ako aasikasuhin? Hindi pa man nagkakasakit si Argus, parang hangin lang ako dito sa bahay. Mas maganda pa nung nandun ako nakatira kina Tita Grace eh. Palagi niya akong pinapakain ng masasarap na pagkain at pinapayagan pang mag-aral. Eh dito, hindi pwede kasi kailangan nakabantay ako sa sakitin kong kapatid. Ay! Ano nga ba ulit yung kukunin ko? Oregano. Ay, nakakainis talaga. Kapag ako magkaroon ng pagkakataong lumayas dito, gagawin ko eh. Teka lang. Ano yung nakikita ko? Hoy! May tao ba dyan? Ay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Kung kailan gabi, saka ako nakakakita ng kung ano-ano. Dalawang matang nakatingin sa akin. Pulang mga mata! Tatay! Tatay! Bianca, anak! Kunin mo mga gamit mo sa loob, nakakailanganin natin. Kailangan na talaga nating dalhin ang kapatid mo sa ospital. Tay, may nakita ako sa likod ng bahay natin Ay, wag mo na lang pansinin ang nakita mong yan. Dalian mo! Kunin mo na pinapakuha ko sa'yo. Para kang pagong kung kumilos. Opo! Tanging pagkagat ng labi na lang ang nagawa ko, hukom. Kahit na ilang beses na akong isinawalang bahala ni Itay, hindi ko pa rin maiwasang masaktan. Kinuha ko na ang bag na hinanda ni tatay saka lumabas. Sa loob ng bag ay paniguradong mga damit ni Argus ang laman. Napatingin ako sa paligid at nagulat nang makitang napakalayo na ni tatay. Iniwan na niya ako. Napayukom ako ng kamao at magdedesisyon na sanang hindi nasasama. Pero may narinig akong mga yabag na papalapit sa bahay namin. Lumakas ang kabog ng dibdib ko, saka ako nagmadaling tumakbo para mahabol sila tatay. Hating gabi na nang makarating kami sa ospital. Dahil wala nang sasakyan noon, naglakad na lang kami.
Hukom, hingal at halos mawalan na ako ng malay dahil sa pagod. Pero hindi man lang ako kinamusta ni tatay. Sana maging maayos na ang kalagayan niya. Ang sabi naman ng doktor, makakaya siyang lapatan ng lunas. Kung sana hindi siya naglaro sa labas kanina, hindi sana siya hihikain. Ano ka ba naman, Bianca? Bakit mo sinisising kapatid mo? Ang dapat sisihin dito ay ikaw. Dahil ikaw ang nagbabantay sa kanya, di ba? Bakit hindi mo siya sinuway? O kahit man lang pinunasan yung pawis niya? Talaga? Ako talaga, Tay? Alam mo bang hindi yan nakikinig sa akin? At bakit ako mag-aalaga sa kanya na para bang ako magulang niya? Yang bibig mo, Bianca, ha? Kapag hindi ako makapagtimpi. Hindi niyo kasi ako naiintindihan. Simula nang mabuhay ang bunsong kapatid ko, parang wala na lang ako sa inyo. Ni pagpapaaral sa akin, hindi mo magawa eh. Ipinaliwanag ko naman sa'yo na hindi ka pa ngayon makakapag-aral dahil wala pa tayong pera. Kailangan ng gamot ng kapatid mo. Yan! Kapatid ko lang ang may kailangan. Bianca, saan ka pupunta? Hindi ko siya sinagot, Hukom. Diretso akong umalis. Habang naglalakad palabas ng ospital, nagsimulang tumulo ang luha ko. Napaupo ako sa labas at hinayaan ko ang sariling damhin ng sakit na aking nararamdaman. Hindi ko gustong maging mahina pero hinayaan ko na lang muna ang sarili kong mapag-isa at nang makaramdam ako ng antok, bumalik na ako sa loob ng ospital. Nakita ko si tatay nakaupong natutulog habang nasa loob pa ang mga doktor dahil inaasikaso ang kapatid ko. Napabuntong hininga ko saka tumabi kay tatay. Hukom, doon ko lang napansin ang sobrang pangangayayat niya. Ang itsura niya ay parang mas matanda pa sa edad niya. Napabuntong hininga ko at natulog na rin. Kinabukasan, nagising ako nang marinig ko ang boses ni tatay. Maraming salamat po, Dok. Susubukan ko pong makakuha ng pera ngayon para makapagbayad sa lahat ng gastusin para sa anak ko. Bianca, anak. Bantayan mo muna ang kapatid mo, ha? Lalabas lang ako para maghanap ng pera. Saan ka kukuha ng pera, Tay? Ako nang bahala, anak, ha? Bantayan mo na lang ang kapatid mo. Baka pwedeng maitulong si Tita Grace. Alam mo naman na mayaman siya, di ba? Hindi ako manghihingi ng pera sa babaeng yun. Pero Tay, mabait si Tita. Siya ang tumulong sa akin mag-aral nung sekundarya, di ba? Baka kapag pakiusapan mo siya, makapag-aral na rin ako. Hindi ko gagawin yun, Bianca. Buo ng desisyon ko. Lahat ng mauutangan ko, pupuntahan ko, maliban lang sa kanya. Pero bakit? Hindi ko na yun kailangan pang sagutin, Bianca. Bantayan mo kapatid mo, ha? Dahil siguro sa ugali niyo yan kaya nawala si nanay. Kung sana nandito siya ngayon, may mag-aalaga sa akin. Ano pinagsasasabi mo? Bakit mo sinasali dito ang nanay mo? Kasi siya lang ang tunay na nagmamahal sa akin. At dahil hindi mo rin gustong manghingi ng tulong kay tita, namatay si nanay. Wala kang karapatan para sabihin yan. Ginawa ko ang lahat para iligtas ang nanay mo at ganun din ang gagawin ko ngayon. Hukom, umiyak na lang akong napahawak sa pisngi ko dahil sa lakas ng sampal ni tatay sa akin. Ito ang unang beses niya akong pinagbuhatan ng kamay. Galit siyang umalis habang ako naman ay umiyak at napaupo sa sahig. 5 taon na simula nang mamatay si nanay dahil sa parehong sakit ng kay Argos. At hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng nangyari. Ate, ayos ka lang ba? Mukha bang ayos ako? Ikaw kaya ang sampalin sa mukha. Patawad, ate. Hindi ko po sinasadyang matuyuan ng pawis yung likod ko eh. Talaga? Hindi mo sinasadya pero naglaro ka sa labas? Alam mo, mas magaan ang buhay ko kung hindi ka nagpapasaway. Hindi ka po kasi sa akin nakikipaglaro. Wala rin akong kalaro. Alam mo, ikaw na nga lang ang inaalagaan ni tatay, hindi mo pa maasikasong sarili mo. Kailangan ako pa rin? Nakakapuno ka na ha? May pangarap din ako sa buhay pero ano, hindi ko yun matutupad dahil sa'yo. Patawad, ate. Hindi na po ako magpapasaway. May magagawa pa ba yan sa akin? Wala na. Kaya itiko mo na yung bibig mo bago ko pa yan lapirutin.
Huwag na po kayong sumigaw. Ang sabi ng doktor, kailangan hindi daw ako. Ah, ganon. Pati doktor kinakampihan ka. Ikaw na lang ba palagi? Alam mo, bahala ka na nga dyan. Alagaan mo sarili mo. Ate, saan ka pupunta? Kailangan ko po ng tubig. Nauuhaw ako. Ha! Bahala ka dyan. Kumuha ka kung gusto mo. O tumawag ka ng kakampi sa'yo. Huwag mo akong utusan, ha? Ate! Ate! Lumabas ako ng kwarto at umupo sa nakita kong upuan. May pumasok naman na nurse sa kwarto kaya alam kong siya ang mag-aasikaso sa kapatid ko. Napatingin ako sa mga taong nasa labas dahil umaga na marami ng pasyente ang nasa labas. Tinaasan ko lang sila ng kilay. Malamang narinig nila ang sigawan namin kanina. Nanatili ako doon hanggang dumating ang tanghali at nakita ko si tatay na tumatakbo papalapit sa amin. Hindi na galit ang kanyang ekspresyon. Napakalaki na ng ngiti sa kanyang mukha. Bianca, mababayaran na natin ang bayarin sa ospital. Alam ko naman na inutang mo lang yan. Mas lalo magiging lubog tayo sa utang at buong buhay ko magiging pasan ko yung mga bayaran na yan. Anak, Argos, ayos ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tay, ayos na po ako. Wala nang bumabara sa dibdib ko. Ay, mabuti naman. Kung papayagan na tayo ngayon, lalabas na tayo sa ospital, ha? Huwag ka na mag-alala, gagaling ka rin. At saan nyo naman po nakuha yung pera? Sa ganitong kaiksi na oras? Mukhang marami kayong inutangan na tao, ah. Hindi ito utang, anak. Pera ito ni tatay. Ay, huwag ka mag-alala, ha? Magiging mas magaan na ang buhay natin simula ngayon. Anong ibig nyo sabihin, tay? Paano nangyari yun? Ay, huwag ka na magtanong, anak. O siya, teka lang, ha? Magbabayad lang ako doon at magtatanong sa doktor kung may kailangan pa akong bilhin na gamot, ha? Pero, teka, tay. Lalabas na rin ako. Ayoko na dito. Hindi ko gusto ang amoy ng ospital. Saan kaya ni tatay nakuha ang pera kung hindi niya inutang? Wala kami kahit barya sa bulsa, eh. Napakunot noon na lang ako, Hukom. Hinintay ko si tatay na bumalik. Hindi nagtagal dumating siya kasama ang doktor. Tinignan nito ang kalagayan ni Argus bago sinabi na pwede na siyang lumabas ng ospital. Sinundan ko ng tingin si tatay na kanina patawa ng tawa na para bang walang nangyaring tensyon sa amin kanina. Inayos na namin ang mga gamit at nang matapos na ang lahat, lumingon si tatay sa akin. Anak ko, Bianca, pasensya ka na sa nagawa ni tatay sa'yo kanina, ha? Hindi ko yun sinasadya. Nadala lang naman ako sa galit, eh. Alam kong nagtatampo ka pa sa akin. Kaya naisipan kong bumili tayo ng paborito niyong ulam bago umuwi. Paboritong ulam? Talaga, tatay? Gusto kong kumain ng spaghetti. Ganun ba? Sige, bibili tayo kung ganun. Ha? Anong bibili? Hindi nga tayo makakain ng maayos sa isang araw, eh. Bibili pa ng spaghetti? May pera ka, ha? Ay, huwag ka na mag-alala, Bianca, anak, ha? Meron akong sobra sa binahid ko kanina. Paano nangyari lahat ng ito, tay? Halika na po, tatay. Gusto ko na pong kumain. Matagal ko nang gustong kainin yung spaghetti, eh. Talaga ba, anak ko? Sige, halika na. Bianca, sasakay na tayo ng tricycle. Di pa rin ako makapaniwala. Nananaginip ba ako? Sasakay kami? Palagi sinasabi ni tatay noon na kailangan namin maglakad dahil mahal ang pamasahe. Sumunod ako sa kanila, Hukom. At tulad ng sinabi ni tatay, bumili siya ng spaghetti at pritong manok. Habang pauwi na kami, tulala pa rin ako. Tanong ako ng tanong kay tatay pero palagi niyang iniiba ang usapan. Pagdating namin sa bahay, Hukom, napansin ko na may bagong lipat sa katabing kubo. Isang lalaking may suot ng mga mamahaling alahas at damit. Kusang naagaw niya ang atensyon ko. Lumingon siya sa akin at nagtama ang aming paningin. Ngumiti siya sa akin at ngingiti din sana ako pabalik sa kanya nang marinig ko ang boses ni Argus. Ate, halika na! Kakain na tayo! Oo na, papasok na! Hindi mo ba kaya kumain mag-isa, ha?
Bianca, ang pananalita mo. Gusto ng kapatid mo na sama-sama tayong kakain. Oo na. Eto na nga ako, di ba? O siya, sige na. Halika't manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat sa pagkain binigay ninyo sa amin at sa natanggap kong biyaya kanina. Amen. O sige na mga anak, kumain na tayo. Yay! Salamat, Tatay! Tay? Parang may bagong lipat sa kabilang bahay. Meron ba? Hindi ko naman napansin kanina. Siguro dahil masyadong maraming pumapasok sa isip ko. Tulad kung paano mo kinuha ang pera? Tay, di mo naman yan ninakaw, di ba? Anong ninakaw? Hoy, tatay mong sinasabihan mo ng ganyan ha? Hindi ka ba nanginginig sa mga salita mo? Dahil hindi mo sinasabi sa akin kung bakit. Kung paano tayo nagkaroon ng pera kung wala naman tayo mapagkukunan. Pinaghirapan ko ang perang to kaya pwede ba, Bianca? Kumain ka na lang at huwag ng maraming tanong. Hukom, inis akong kumain at hindi na nagsalita. Pagkatapos naming kumain, lumabas muna ako at nagpahangin. Hindi ako tumulong sa pagliligpit ng pinagkainan dahil naiinis pa rin ako kay tatay. Hukom, alam kong may tinatago siya sa amin. Kung sakaling may pera siya, bakit ngayon lang niya inilabas at hinayaan ang mga anak niyang kumain ng puro gulay at kamote? Pero di nagtagal, dumapo sa balat ko ang malamig na hangin kaya napapikit ako. Ilang sandali lang, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. May matang nakatingin sa akin. Agad akong lumingon at may nakitang patay na malaking daga kaya napasigaw ako sa gulat. Ay! Ano bang ginagawa ng patay na daga na yan malapit dito sa bahay namin? Ano sinisigaw mo dyan, Bianca? Ano nangyari? May patay na daga dito tayo. Ang laki at parang ngayon lang yan nilagay. Ano nilagay? Ay, ano ba naman? Daga lang naman yan eh. Sige, itatapon ko na lang to at... Magandang tanghali sa inyo. Ayos lang ba kayo dito? Ikaw pala yung sinasabi ng dalaga kong bagong dating. Hindi ko akalain na merong magkaka-interes pang bumili ng bahay na yan. Opo. Nagustuhan ko din kasi yung lugar na to dahil mas payapa at wala pang maraming bahay. Sariwa din ang hangin kasi malapit sa bundok. Tama ka. Pero mukhang ang binatang tulad mo malayong bumili ng ganyang bahay. Kita ko palang sa alas at pananamit mo. Parang lumaki ka sa mayamang pamilya eh. Hindi naman po ako sobrang yaman pero kabilang naman po kami sa mga naninirahan sa malalaking gusali sa syudad. Lumipat ho ako dito dahil gusto ko ng tahimik na lugar at malayo sa magulong tirahan namin dati. Hindi ka ba natatakot dito, iho? Napakalayo ng agwat ng mga bahay dito. Sa kabilang kanto pa nga yung susunod na bahay at malayo din to sa bayan. Opo, pero ayos lang naman po. At saka hindi naman po malayo ang agwat ng mga bahay kapag matyaga kang maglakad. At saka kapitbahay ko naman kayo. Haba, mapagbiro ka rin ano. Teka lang ha, itatapon ko lang to. Pasensya na. Sige ho, napakalaki naman ho ng daga na yan. Siguro galing yan sa bahay ko. Nako, mabuti na lang at patay na. Ay, ako nga po pala si Carlo. Ako naman si Manny at ito ang anak ko si Bianca. O siya, teka lang ha. Yung daga, nakakatakot. Puluwakan naman loob. Paano yan nakapaglakad papunta dyan kung galing yan sa bahay ni Carlo? May sinasabi ka ba, Bianca? Wala. Ay, mukhang sawa ka na sa buhay ng pagiging mayaman Bakit mo naman nasabi? Kasi mas pinili mong manirahan dito, sa lupa ng mahihirap. Hindi naman kayo mahihirap. May mayaman nga kayong lupa at doon kayo kumukuha ng pagkain. Hindi mo kami maiintindihan dahil mayaman ka. Sana naging tulad mo na lang ako. Hukom, natahimik na lang ang lalaki kaya tumingala ako sa kanya. Nakita ko siyang nakatingin sa akin kaya napakunot noo ako. Umiwas naman siya ng tingin sa akin kasabay ng pagdating ni tatay. Tumingin lang si Carlo kay tatay saka bumalik na ulit sa bahay niya. Napatingin naman si tatay sa akin. Parang nagtatanong kung bakit hindi na siya kinausap ni Carlo. Pero nagkibit balikat na lang ako at saka pumasok sa bahay. Hindi mapigilang maglaro sa isip ko ang lahat ng mamahaling damit at alahas ng lalaking yon.
Sa isip ko, suot ko na itong lahat at humahalakak ako sa tawa. Kung ako talaga magiging mayaman, bibilin ko lahat ng gusto ko. At mag-aaral din ako at magiging magaling na abogada. Bianca, lalabas ako anak ha. May bibilin ako sa bayan. Bantayan mo si Argos, baka pagpawisan na naman. Kaya na niya sarili niya. Di pa ba siya nadadala sa sakit niya? Kung magpapasaway siya, magkakasakit siya ulit. Dapat matuto na siya ng leksyon. Ay, wag nang matigas ang ulo, Bianca, ha? Bibili na lang ako ng gusto mong ipabili sa bayan. Sige na. Talaga? Di bilhan mo ako ng isang sandalyas, yung maganda at matibay. Basta alagaan mong kapatid mo. Sige, alis na ako, ha? Para namang mabibili talaga ni tatay yung sinasabi ko. Mamaya ako na nga lang titignan ng kapatid ko. Gusto ko nang matulog eh. Pumikit ako at hinayaan ko ang sarili kong dalawin ng antok. Pagkalipas ng ilang oras, nagising ako nang may naririnig akong kausap ni Argos. Kunot-noo akong tumayo, saka hinanap siya sa labas kung saan ko naririnig ang boses niya. Pero wala siya doon. Hindi nagtagal, narinig ko na naman ang tawa niya sa kwarto niya, kaya agad akong pumunta doon. Pagdating ko, kusang napataas ang kilay ko nang may kinakausap si Argos sa hangin. Napailing na lang ako at aalis na sana ako nang makita kong may binigay na laruan si Argos sa hangin at lumutang ito. Sa'yo na lang din ito. Masarap ba yung binigay kong tinapay kanina? Argos? Anong ginagawa mo? Sino kausap mo? Ate, nandyan ka pala. May kaibigan ako. Bakit nawala? Nahiya siya sa'yo, ate. Anong kaibigan? Paano lumutang ang laruan mo kanina, ha? Lumutang? Di naman po. Binigay ko lang yung laruan eh. Ano yung nakita ko? Teka, baka namamalikmata lang ako. Alam mo, ate, yung bagong kaibigan ko, napakabait. Hindi na ako tumatakbo sa labas dahil sa kanya. May kalaro na ako! Anong klaseng kaibigan yan? Huwag kang palagi mag-iisa, Argos, ha? Kung ano-ano ko nakikita mo. Halika na nga dito sa sala. At ang dilim pa dito. At tingnan mo, yung bintana pa dyan, sira na. Kailangan na yung maayos si tatay. Baka may makapasok na ng kung ano dyan eh. Opo, ate. Mga anak, nandito na ako. Nandiyan na si tatay! Tatay! Argos, eto na yung pinabibili mong laruan. Bumili din ako ng baboy, kaya masarap ang ulam natin mamaya. Ipagluluto ko kayo ng nilagang baboy. Ang ganda ng laruan, tatay! Maraming salamat po! Maglalaro na po ako sa kwarto! Sige anak, hinay-hinay lang ha. Laruan? Paano ka nakabili ng laruan at baboy? Nananaginip ba ako, tay? Hindi anak, totoo ang lahat ng to. At eto ang pinabibili mong sandalyas. Teka, bumili ka? Paano? Saan ka kumuha ng pera? Ikukwento ko na lang sa'yo mamaya ha. Dahil alam kong kahit abutin pa ng ilang buwan, palagi mo yung itatanong sa akin. O siya, magluluto muna ako ng pagkain natin ha. Gabi na rin Nagugutom na ang kapatid mo. Ay siya nga pala, pakisara mo nga yung pinto anak. Hukom, wala akong masabi habang tinitingnan ang sandalyas na binili ni tatay. Hindi talaga ako makapaniwalang mabibili niya ito. May saya at pag-asang namumuo sa puso ko. Sinunod ko ang sinabi ni tatay. Isasara ko na sana ang pinto nang may marinig akong ungol ng kambing sa labas. Parang nasasaktan ito, pero hindi yun nagtagal. Nagkibit balikat na lang ako, saka isinara ang pinto. Bianca, tulungan mo nga ako sa paghahanda ng pagkain. Ilagay mo itong plato doon, tapos kumuha ka na din ng kutsara. Sige, tay. Ang dami naman ito. Mukhang masarap Masarap talaga yan, anak ko. Halika, tawagin mo na si Argos at kakain na tayo. Argos! Kakain na tayo! Opo, lalabas na! Nga pala, tay. May maligno ba dito sa bahay?
Maligno? Ba't wala? Ang tagal na nating naninirahan dito. Bakit mo naman yan natanong? Kasi kanina nakita ko si Argus na may kausap sa hangin. Ngayon lang niya yung ginawa. Dati hindi naman. At ang nakakakilabot pa, parang totoong may kinakausap siya. Ha? Talaga? Nako, alam mo naman ang mga bata, Bianca. Nung nasa edad ka niya, pareho naman kayo nakikipag-usap sa hangin. Pero tay, parang may kakaiba akong pakiramdam eh. Parang nakita ko pang lumutang ang laruan niya kanina. Anak, guni-guni mo lang yan. Walang maligno o kahit ano sa kubo. At sabi ko pa nga, kapag walang magawa ang mga bata, gumagawa sila ng kaibigan sa utak nila. Tapos kinakalaro nila yon. Talaga? Ayos lang bang ganun? Oo naman. Mawawala na yung paglaki niya, tignan mo. Tatay! Alam mo bang nagustuhan ng kaibigan ko ang mga laruan? Talaga? Mabuti naman. Parang may kakaiba. O baka naman tama si tatay. Tay? Di ba may sasabihin ka sa akin? Yung tanong mo ba kung paano tayo nagkaroon ng pera? Galing yun lahat sa mga bulaklak na pinagbibili ko sa bayan. Naging maganda kasi ang tubo ng mga bulaklak at merong 3 malalaking tindahan na ang palaging umuubos ng mga paninda ko. Sila ang tumulong sa akin para magkaroon ng pera, pambayad sa ospital at sa mga pagkain natin dito. Teka, dahil sa mga bulaklak? Hindi ba't noon pa man hindi tumutubo na maayos sa mga bulaklak natin? O kung meron man, hindi yun sapat para magkaroon ka ng maraming supply ng bulaklak? Noon yun, anak. Ngayon binihayaan na tayo at simula ngayon magbabago na ng tuluyan ang buhay natin. Pwede na po ba tayong palaging bumili ng mga laruan? Oo naman, kahit anong gusto ninyo, basta sasapat sa kita ko. Hukom, napatingin ako kay Argus na sobrang saya sa sinabi ni tatay. Ako naman ay hindi pa rin makapagsalita dahil hindi ako makapaniwala. 1 buwan na simula ng huling bisita ko sa hardin ni tatay at ang alam ko, hindi maganda ang tubo ng mga bulaklak. Napatingin ako kay tatay at parang binabasa niya ang iniisip ko. Napaiwas na lang ako ng tingin saka kumain. Anak, alam kong hindi ka panipaniwala ha. Kahit ako hindi rin maproseso ang lahat ng nangyari. Pero kung gusto mo, sumama ka bukas sa hardin. Makikita mong sinasabi ko. Pag-iisipan ko po, tay. Ayokong pumunta doon kasi ang daming insekto. At saka ang aga-aga ninyong pumunta eh. Natutulog pa ako niyan eh. Insekto lang naman yun, anak. At para din masagot na lahat ng tanong mo. Kahit na, ang sakit pa din kaya mga ano yun? Bakit parang may naririnig akong yabag sa labas? Anong yabag? Wala namang... Ngayon pa lang, tay. Parang may lumilibot sa bahay natin. Talaga ba? Titignan ko. Wag! Huwag kang lalabas, tay. Baka delikado eh. Baka masamang tao yan. Bakit naman, Bianca? Titignan ko lang naman Wala po pala. Binibiro ko lang kayo. Wala po pala ako narinig. Tinatakot mo lang yata kami ha? Opo. Tinatakot ko lang kayo. Hukom, natapos na kaming kumain pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang naririnig kong mga kaluskos at yabag sa labas ng bahay. Ayokong buksan ni tatay ang pinto at bumungad sa amin ang pulang mga matang nakita ko nung isang gabi. Hindi man ako naniniwala sa mga maligno, natatakot pa rin ako dahil alam kong totoo ang nakita ko. Samahan pa ng mga kakaibang gawain ni Argus. Hukom, pinilit kong matulog kahit na panay ang tingin ko sa mga butas ng dingding. Dahil parang may nakatingin sa akin. Hindi nagtagal, nakatulog na rin ako at kinabukasan, ginising ako ni tatay. Bianca, anak, gising na. Gusto mo bang sumama sa hardin natin? Gusto ko pa po kasing matulog eh. Abat tanghali na, tumayo ka na anak. Papasamahin na lang kita para may katulong ako sa pagkuha ng mga bulaklak. At hindi naman ako magtatagal doon. Nakakainis naman. Natutulog pa ang tao eh.
Eto na! Tatay yung una! Oh, huwag ka naman ganyan. Natutulog pang kapatid mo. Ay, sige na. Maghilamos ka na, tahalis na tayo. Siya tuloy pwedeng matulog kahit ilang oras. Hindi na ako maghihilamos. Di ka na! Sige, sinarado ko ng mga pinto muna ha. Hindi naman tayo magtatagal. Paniguradong pagising ni Argus, nandito na tayo. Opo. Kung sakali man, di naman siya aalis sa bahay eh. Oh, mag-iingat ka sa nilalakaran mo. Medyo mataas ang damo sa dinadaanan natin. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng oras para linisin ito eh. Hindi pa naman masyadong matataas ang mga damo. Teka, yung nakikita ko tay, yung hardin natin noon? Oo anak, yan ang sinasabi ko. Grabe! Paano naging ganito to sa loob ng isang buwan? Yung mga sunflower at rosas, ang gaganda tay! Tapos yung orchids din. At may iba pang mga bulaklak. Oh, hinay-hinay lang. Baka madapa ka sa katatakbo. Iba't ibang kulay. Parang bahaghari dito, tay. Totoo anak. Talagang pinagpala tayo ngayon. O siya, tulungan mo ako mamitas ng mga bulaklak. Opo, tay. Grabe, ang daming bulaklak. May mga bagong bulaklak pang umuusbong, oh. Hindi ko to nakita dati. Hukom, nasiyahan akong tumulong sa pagpitas ng mga bulaklak. Ibang-iba talaga ang mga bulaklak na yon. Halos walang mga nalalanta at lahat ay magaganda ang pagkakatubo. Hindi ko na nga pinansin ang mga insektong dumadapo sa akin dahil mas nakuha ang atensyon ko ng mga bulaklak. Habang kumukuha kami ng mga bulaklak, napuno na halos ang lalagyan namin pero parang hindi nauubos ang mga pinipitas namin. Pagkatapos nun hukom, nilibot ko ang aking tingin para hanapin si tatay. Nang biglang may makita akong umbok ng lupa. Napakunot ako at lumapit doon. Malaki ang umbok ng lupa na yon at parang hindi na yun bahay ng mga langgam. Ano kaya to? Bakit parang kakaiba naman? At nasa gitna pa ng hardin namin. Malambot kaya ang lupa na to? Bianca, anong ginagawa mo? Tay! Ba yan? Nakakagulat naman kayo? Akala ko kung sino humawak sa balikat ko eh. Ay, huwag mo gagalawin yan anak! Lumayo ka dyan! Bakit? Lupa lang naman yan eh. May duwende sa loob niyan anak. Huwag mo silang gagambalain dahil kapag nagalit sila, marami silang pwedeng gawin. Duwende? Teka, totoo po ba yun? Oo anak, totoo. Kaya makinig ka sa akin at huwag mong hahawakan yan ha. Kapag may nakita kang ganyan sa daan, sabihin mong tabi-tabi po, ha? Kwento-kwento lang naman yung mga duwende. Makinig ka na lang sa akin, Bianca. Opo, hindi na nga po gagalawin, no? O siya, halika na. Kailangan na nating umuwi. Baka gising na si Argus wala pa naman siyang kasama. Opo, kukuhanin ko lang ang bulaklak na pinitas ko. Ay, totoo kayang duwende? Kinuha ko na ang mga bulaklak na pinitas ko. Susunod na sana ako kay tatay nang madaanan ko ulit ang umbok ng lupa. Napangisi ako at sisipain na sana yon. Ngunit may nakita akong maliliit na mga matang sumilip mula sa lupa na yon. Kaya nagulat ako at napaatras. Napahawak ako sa dibdib sa sobrang kaba bago hinabol si tatay. Sasabihin ko na sana kay tatay ang nakita ko nang kuhain niya ang mga bulaklak sa akin. Anak, mauna ka na sa bahay ha? Ipagbibili ko lang to sa bayan. Kumain na din kayo ng kapatid mo. Opo tay. Nga pala, may nakita ako dun. Sige na, mamaya mo na lang ako sabihan. Kailangan ko na to ipagbili Sige po tay, ingat po kayo. Totoo ba yung nakita ko? Dami ko naman napapansin ngayon simula nung umuwi kami galing ospital. Anong ginagawa ni Carlos sa labas ng bahay niya? Parang may binubuhat siyang sako. Ano kaya naman nun? Ate! Ay, ano ka ba naman? Palagi na lang kayo nang gugulat eh. Aatakihin na ako sa puso nito eh. Ate, saan ka po pupunta? Nasaan si tatay? Nandun, pinagbili ni tatay ang mga bulaklak sa bayan. At ako, may napansin lang akong hinihila ni Carlo papasok sa bahay niya.
Huwag ka pong lalapit sa kanya, ate. Hindi po siya mabuting tao. Sabi ng kaibigan ko, kailangan nating mag-ingat. Ano pinagsasasabi mo? Anong mag-ingat? Wala namang ginagawang masama si Carlo at sinong kaibigan? Yung hangin na kinakausap mo, ha? Nako, ikaw iwas-iwasan mo ang pakikipaglaro sa gawa-gawa mong kaibigan. Pero totoo po ang sinasabi ko, ate. Makinig ka po sa akin. Ganon. Ako makikinig sa'yo? Ako ang ate mo, di ba? Inuutusan mo na ako ngayon na makinig sa'yo, ha? Pero ate, wala kang karapatang sabihin sa akin ang gagawin ko. Hukom, naglakad ako papunta sa bahay nila Carlo kahit hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Narinig ko ang pagtawag sa akin ni Argus pero hindi ko siya nilingon. Nasa kalagitnaan pa lang ako nang biglang mapahinto dahil may naramdaman akong puwersa na nagpahinto sa akin sa paglalakad. Napatingin ako sa paa ko at parang may nakahawak doon at pinipigilan ako sa paglalakad. Napakunot noo ako at pinilit na maglakad pero hindi ako makagalaw. Ano nangyayari sa akin? Ate, sinasaway ka po niya. Huwag kang pupunta doon. Anong sinasaway at sino? Oh, magandang tanghali sa inyo. Ayos lang ba kayo? Kailangan niyo ba ng tulong? Oo, ayos lang kami. Magandang tanghali. Pasensya na. Away kapatid lang to. Ganun ba? Siya ang kapatid mo? Oo, siya si Argus. Hoy, bakit ka nagtatago sa likod ko, Argus? Ano ba? Bitawan mo nga ako. Mukhang nahihiya sa akin ang kapatid mo Oo. Mahiyain talaga siya. Saka pasaway din. Ang gwapo din ng kapatid mo. Pareho kayo. Ang ganda mo rin Hindi naman. Ano ba? Baka maniwala ako niyan sa'yo. Teka, ayos ka lang ba? Parang problemado ka. Kailangan mo ba ng kausap? Siyempre, maraming kailangan gawin. At eto pang kapatid ko, kailangan kong bantayan. May malamig akong inumin sa kubo. Baka gusto niyong uminom. Talaga? Ang layo ng bilihan dito ng yelo Parang malapit sa bayan. Meron ka? Kabibili ko lang din kanina. Halika, gusto mo sumama, Argus? Huwag kang sasama sa kanya, ate. Ayoko sumama. Diyan lang naman yan, Argus. Ang lapit-lapit lang. At saka napakainit ng panahon ngayon. Gusto ko uminom ng malamig na inumin. Ayoko, hindi ako sasama. Kung ayaw ng kapatid mo, pwede naman bigyan ko na lang siya. Sige. Alam kong hindi natin mapipili tong kapatid ko kasi napakakulit niyan. May karanasan din ako sa mga bata at nararamdaman ko ang pinagdadaanan mo ngayon kasi nag-alaga din ako ng batang katulad niya. Buti ka pa, naiintindihan mo ako. Teka lang Argus babalik ako. Doon ka lang muna sa loob ng bahay. Pero, ate! Umuwi ka na! Ngayon na! Wala namang nagawa si Argus kundi ang sumunod sa akin. Pumasok siya sa bahay at isinara ang pinto. Nailing na lang ako saka lumingon kay Carlo na nakatingin kung saan pumasok si Argus. Nakita naman niya ang paglingon ko kaya ngumiti siya at naunang maglakad. Habang papalapit ako sa bahay niya, parang bumibigat ang aking pakiramdam. Napahawak ako sa dibdib saka tumingin kay Carlo. Carlo, may napansin akong binubuhat mo kanina. Ano yun? Yun ba? Kumuha ako ng kahoy sa gubat at dinala ko dito. Kailangan ko na kasi dahil nagluluto ako. Nandito na tayo. Halika, pasok ka. Salamat. Ang dilim naman dito sa loob. Hindi mo mabubuksan ang mga bintana? Hindi ako sanay sa araw Medyo nasisilaw kasi ako. Masanay ako sa gasera. Ganun ba? Ang dami mo ding mga palamuti, no? Teka, ano to? Parang buto ng tao? Hindi yan buto ng tao, buto yan ng hayop. Madalas ako nangungulekta ng buto nila dahil magandang palamuti sa bahay. Ang sabi din ng matatanda, pampaswerte daw yan. Kakaibang disenyo ng bahay mo. Napakadilim talaga. Nagustuhan mo ba?
Ha? Anong ibig mo sabihin? Parang kinakabahan ka, Bianca. Natatakot ka ba? Hindi. Bakit naman ako matatakot? yung palamig pala. Ay, oo nga pala. Teka lang ha, kukunin ko sa kusina. Sige, maghihintay na lang ako sa labas. Labas? Bakit ka naman lalabas? Dito ka lang sa loob. Hindi. Ayos lang ako dun. Basta hintayin mo ako. Sige. Hukom, napakagatlabi ako habang pinapakalma ko ang sarili. Pinagpapawisan na ako at kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko, lalo na't naaalala ko ang sinabi kanina ni Argus. Napaupo ako sa sopa at bigla na lang nahagip ng mata ko ang isang sako na parang basa, parang kulay pulang likido. May gasera sa loob ng bahay pero malamlam ang liwanag. Sapat pa rin naman para makita ang paligid kapag inaaninag ng mabuti. Hahawakan ko na sana ang sako nang biglang narinig ko ang matinis na pagkiskis ng kutsilyo. Kusa akong napatayo sa narinig. Lalabas na sana ako nang marinig ko ang papalapit na yabag. Mas lalo akong nanginig sa takot at bago pa man makalapit si Carlo ay may kumatok sa pinto. Bianca, nasa loob ka ba? Sinabi sa akin ni Argus na pumunta ka dito. Opo, Tay. Nandito po ako. Carlo, mukha nandyan na si Tatay eh. Kailangan ko nang umuwi. Dumating na siya galing sa bayan. Talaga? Lalabas ka na? Ayaw mo bang dumito na lang muna? Hindi ako papayagan ni Tatay. Oh, sige. Hindi pa nakahanda ang malamig na inumin eh. Pero mukhang sa susunod na lang ulit. Sige, walang problema. Magandang tanghali, Carlo. Mukhang bumisita sa bahay mo ang aking anak. Opo, Manong Manny. Nagkukwentuhan lang naman kami. Oo siya. Kailangan na namin kumain eh. Halika na, Bianca. Sige po, Tay. Ano pang iniisip mo, Bianca? Pumasok ka sa bahay. Kung ano na lang ginagawa mo. Ano po? Wala naman ako masamang ginagawa. Anong wala? Pumasok ka sa bahay ng estranghero. At isang lalaki pa. Anong kalokohan na naman ang iniisip mo, ha? May ibibigay lang kasi siya sa akin. Dahil lang maibibigay, susunod ka na? Kanyang kabakatanga para hindi man lang magdalawang isip? Mabutit sinabihan ako ng kapatid mo. Kung hindi, ano na lang ang mangyayari? Dahil mabuti naman tao si Carlo. Mabuti? Ilang araw pa lang natin siya kilala, Bianca. Hindi natin alam kung anong naging buhay niya sa probinsya. Diyos ko naman, kailan maliliwanagan ang utak mo, Bianca? At kanina nakita ko, halos walang nakabukas na bintana sa bahay. Ano ibig sabihin nun? May posibilidad na may tinatago siya, hindi ba? Pwede ba, Tay? Wala naman nangyaring masama sa akin, di ba? Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, Bianca. Hindi ba't sinabi kong pakainin mo si Argus? Tanghali na! Hindi pa kayo kumakain. Ano yung masinatupag mo, ha? Kaya na naman yung kumain mag-isa eh. Bakit susubuan ko ba siya, ha? May mga kamay at paa din naman siya katulad ko eh. Bianca naman, magising ka. Nakatatanda kang kapatid pero ugali mo parang mas bata ka kay Argus. Bakit, Tay? May ginawa ka ba para matutunan kong maging matanda, ha? Wala naman, di ba? Nakakulong pa din ako sa edad kong 15 taon. Ano pinagsasasabi mo? Ginagawa ko ang lahat. Kung ginawa mo ang lahat, bakit ako naging ganito? Bakit hindi mo tanungin yung maarte mong sarili? Tatanungin ko na lang? Kasi hindi nyo naman ako naiintindihan. Hindi mo nga alam na gusto ko maging abogada eh. Kaya gustong-gusto ko mag-aral, di ba? Kasi kailangan ko mabulok dito sa lugar na to. Kailangan kong bantayan ang kapatid ko hanggang sa mamatay ako, di ba? Hindi pa sapat ang pera natin sa pag-aaral mo, Bianca. At kailangan ka ng kapatid mo. Kailangan niya na magbabantay. Yan na naman tayo, Tay. Kailangan kong isakripisyo ang buhay ko para sa kapatid ko. Pero paano ako? At walang pera, ha? Ano yung pinambibili mo sa laruan niya? Bianca, pwede bang makinig ka? Hindi pa huli ang lahat, kaya huwag ka magsalita na para bang hinubaran ka na ng kalayaan. Kailangan ko lang ng tulong mo dito. Hindi naman ako naghahangad ng malaki, di ba? Sana naiintindihan mo na hindi lang ikaw ang kailangan kong isipin, Bianca.
Lahat ng kailangan natin sa isang araw iniisip ko. Pagkain, gamot, sabon, lahat. Hindi ba yung pumasok sa isipan mo, ha? Hindi mo ba ako nakikita? Mamamatay na lang ba akong ganyan ka, Bianca? Sana maintindihan mo naman na hindi sa'yo umiikot ang mundo, anak. Hukom, kusang tumulo ang luha ko sa narinig ko kay tatay. Parang isa-isa yung mga kutsilyo na tumutusok sa puso ko. Napakagatlabi ako at pumunta na lang sa kwarto at doon nagkulong. Nagtalukbong ako ng kumot ko at tahimik na umiyak. Tama ang lahat ng sinabi niya, Hukom. Para akong sinampal ng katotohanan. Hindi nagtagal, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Maliliit ang yabag, kaya alam kong si Argus ang pumasok. Ate, may pagkain akong dala. Hindi din ako makatulog sa kwarto ko eh. Pwede ba akong tumabi sa'yo? Huwag mo akong gambalain. Ate, ayos ka lang po ba? Gusto mo masigawan ulit? Sinabi ko, wag mo akong gambalain. Opo, ate, hindi na po. Patawad po. Nandito yung pagkain sa baba. Pero hindi ako aalis dito, ate. Natatakot po ako sa kwarto ko dahil may naririnig akong kaluskos. Sinabihan din ako ng kaibigan kong pumunta sa'yo, kaya dito lang muna ako sa tabi mo, ate. Sige na. Bahala ka nga sa buhay mo. Basta, wag ka dito sa kama ko, ha? Salamat, ate. Wala pong problema. Dito na lang ako sa sahig. Kumain ka na rin, ha? Sana magkaayos na kayo ni tatay. Pareho kayong umiiyak at wala akong magawa. Sana sa susunod, mapagaan ko naman ang loob niyo. Hindi mo ba alam na dahil sa'yo kaya nagkakaganito kami, ha? Naririnig ko po ang usapan niyo. Kaya alam kong madalas kayong mag-away dahil sa akin. Kaya nga, ate, gusto kong makatulong. Gusto kong maging mabuting kapatid at anak. Matulog ka na nga lang. Huwag ka na nga magsalita dyan. Ate, maraming salamat sa lahat, ha? Hindi na ako nagsalita. Pinakinggan ko na lang ang malalalim niyang paghinga. Hindi nagtagal, lumingon ako sa kanya para tingnan ang kalagayan niya. Unang nahagip ng mata ko ay ang pagkain na binigay niya. Napabuntong hininga na lang ako bago ako tumingin sa kapatid kong nilalamig sa sahig. Walang emosyon ko siyang binuhat at hiniga sa kama. Pagkatapos, kinumutan ko siya at lumabas ako ng kwarto, dala ang pagkain. Kumain akong mag-isa sa lamesa. Tahimik ang buong paligid nang biglang may marinig akong hiyaw ng hayop. Nanlaki ang mata ko at sigurado akong hindi yun guni-guni lang. Agad akong pumunta sa pinto sa kusina namin at tumingin sa labas sa pamamagitan ng maliliit na butas. Ano yung narinig ko? Bakit parang may hayop na umuungol na naman? Teka, totoo ba itong nakikita ko? Isang nilalang na hinihila ang katawan ng patay na hayop. Anak, huwag kang lalabas sa gabi. Tay, nagulat po ako. Kailangan kitang kausapin, anak. Ano po yun? Tungkol saan? Una sa lahat, pasensya na sa mga sinabi ko kanina. Nag-aalala lang ako at lalo na't may nasagap akong balita na may nilalang daw na lumilibot sa ating baryo at naghuhukay ng mga bangkay at kumakain ng mga hayop. Ano? Teka, may nakita ko kanina, Tay. Narinig ko rin yun, anak. Kaya kinakailangan natin mag-ingat. Huwag kang magtitiwala sa kahit sino at huwag kayong lalabas sa gabi. Hindi natin alam kung anong nilalang itong sinasabi nila. Pero may narinig akong isa daw yung aswang. Po? Oo, anak. At sana ngayon makinig ka na sa akin, ha? Yung tungkol sa pag-aaral mo, pag-iisipan ko na. Baka sa susunod na taon, ha? Hintayin mo lang akong makapag-ipon. Opo, maraming salamat, Tay. Pero hindi po ba delikado dito kung meron nga? Lalo na't ang layo-layo natin, Tay. Alam ko, pero hindi tayo pwedeng umalis dito. Hindi pwede? Anong ibig niyo sabihin? Makinig ka na lang sa akin, ha?
hahanap ako ng solusyon. Hukom, mas lalo akong naguluhan kay tatay pero hindi na ako nagtanong pa. Pumunta na siya sa kwarto at sumunod din ako, lalo na't may naririnig pa rin akong parang hinihilang sako sa labas. Kinabukasan, nagising ako at napansin na umalis na si tatay. Tumayo ako at pinuntahan ko si Argus sa kwarto at nakita kong mahimbing pa siyang natutulog. Gigisingin ko na sana siya nang may marinig akong pagkatok. Sandali lang! Magandang umaga sa inyo. May ibibigay sana ako. Carlo, ikaw pala. Ano yun? Kasi hindi kita nabigyan kahapon ng malamig na inumin. Kaya may pagkain akong niluto para sa inyo. Talaga? Naku, maraming salamat ha. Kakainin namin to. Teka, dugo ba yung nasa paa mo? Eto? Dahil yan sa dugo ng baboy na natuluan yata. Hindi lang sa paa mo, dito pa sa... Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ang dumi pala ng damit ko. O sige, uwi muna ako ha. Kain na kayo. Maraming salamat. Ano tong pagkain binigay niya? Kakaiba naman. Parang hilaw pa oh. Nakikita ko pa yung sariwang karne. Ito bang pagkain sa syudad? Ate, huwag mong kakainin yan ha. Oh, gising ka na pala, Argus. Kakain na tayo. Halika na, umupo ka na. Wag po ate, itapon mo na yan. Ano ka ba naman, Argus? Binigay sa atin to tapos itatapon mo? Hindi yung pagkain ng tao. Anong hindi pagkain ng tao? Anong akala mo kay Carlo, hayop? Sige na, kukuha lang ako ng kanin. Pagkatapos nun, Hukom, pumunta ako sa lababo para kumuha ng hinugasang plato nang biglang mapahiyaw ako sa gulat dahil sa malakas na pagkahulog ng isang bagay. Mabilis akong lumingon sa lamesa. Nagulat akong nasa sahig na ang ulam na binigay ni Carlo. At ang mas ikinagulat ko ay ang maliliit na kamay na nakahawak sa mangkok. Agad ako napasampa sa lababo. May maliliit na kamay! Ate, kaibigan ko po siya. Tinulungan kanyang hindi mo kainin ang binigay ng lalaki. Anong kaibigan? Huwag kang lumapit sa mangkok, Argus! Hindi ka po kasi nakikinig sa akin, kaya siya nang tumulong. Hindi daw natin pwedeng kainin ng karne dahil may masamang mangyayari sa atin. Ano pinagsasasabi mo? Halika nga, kailangan nating magtago sa kwarto at hintayin si tatay na dumating. Tingnan mo, uulan na. Uuwi na rin si tatay ngayon. Ate, saan mo ako dadalhin? Ang kamay ko po. Dito muna tayo. Anong klaseng maligno ang nakita ko? Kailangan malaman yun ni tatay. Sinasabi ko na nga ba hindi guni-guni ang mga nakikita ko? Huwag po kayong matakot sa kanya. Siya ang tumutulong sa atin. Anong tumutulong? Alam niya kung anong kapahamakan ng malapit sa akin. Kaya ginagawa niya ang lahat para iligtas tayo. Walang ibang kapahamakan kundi yung nilalang na yon. Paano kung siya kumakain ng mga hayop, ha? Hindi siya ang may gawa nun. Teka, parang may kumakatok eh. Si tatay yata yun. Ate, wag! Hindi daw yun si tatay. Nandito ulit ang maliit na nilalang na yon, ha? Teka, hindi ba yung duwende? Yung sinasabi ni tatay? Nakakakita ka ng duwende? Basta makinig ka lang sa amin, ate. Hindi yun si tatay. Ayoko na! Tama na ang kahibangan na to! Ate, saan ka pupunta? Malakas ang ulan at paniguradong si tatay to. Hindi nga po! Tumigil ka! Tay! Tatay, ikaw ba yan? Hukom, patuloy lang sa pagkatok ang taong na nasa labas. Walang sumasagot sa amin hanggang ang katok ay naging malakas. Nanginginig ang mga tuhod kong umatras at tumingin kay Argus na natatakot na rin. Hinawakan ko ang kamay niya at lumayo kami sa pinto. May anino kaming nakita mula sa labas at isa yung malaking katawan na may mahabang dila. Napahawak ako sa bibig ko. Ang aswang na sinasabi ni tatay. Nasa bahay natin, Argus! Ate, ano gagawin natin? Kailangan natin kumuha ng pwede nating magamit kung sakaling pumasok. Halika sa kusina. Kailangan natin kumuha ng asin, bawang at bolo. Opo, ate.
Eto, hawakan mo tong bawang. May maliit tayong cabinet sa kwarto mo. Doon ka muna magtatago, ha? Ikaw ate, anong gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Hindi makakapasok ang aswang pero kung sakali, wag kang lalabas, ha? Ayoko po ate, natatakot po ako. Wala nang oras. Magtago ka na doon. Magmadali ka. Mas lumalakas ang pagkatok ng aswang. Naiiyak na tumakbo si Argus sa kwarto niya at doon nagkulong. Hinawakan ko ng mahigpit ang bolo habang ang isang kamay ko naman ay may asin. Pinagmasdan ko kung paano mas gumalaw ang pinto bago biglang umalis ang aswang. Halos mangatog na ako sa takot habang nililibot ang tingin sa paligid. Biglang may kumatok na naman pero hindi na yun malakas. Bianca, anak! Buksan mo ang pinto! Tay? Ikaw ba yan? Oo, ako to. Buksan mo ang pinto, anak. Nababasa na ako. Tatay! Kailangan mong pumasok! Magmadali ka! Ano bang nangyayari? Bakit may hawak ka bolot asin? Tay, may aswang na lumilibot sa bahay natin. May aswang! Ano? Nakita ko kanina, malaki ang katawan at may mahabang dila. Nakakatakot, Tay. Natatakot ako. Nasaan ang kapatid mo? Nasa kwarto niya. Pinatago ko sa kanyang cabinet. Ate! Ano nangyayari? Argus! Teka! Ang bintana sa kwarto niya. Sira nga pala yun. Ang aswang! Diyos ko! Tinangay ng aswang si Argus! Akin ang bola mo, Bianca! Kumuha ka pa ng asin! Dalihan mo! Halos hindi na ako makagalaw habang inuulit ng utak ko kung paano tangayin ng aswang ang kapatid ko. Mapupula ang mga mata nito at may matatalas na kuko. Mahaba rin ang dila. Nagmamadali akong pumunta sa kusina at kumuha ng kutsilyo saka sumunod kay tatay. Napakalakas pa rin ng ulan at halos hindi ako makamulat ng maayos pero pinilit ko pa ring hanapin sila. Ramdam ko ang matutulis na batong tumutusok sa paa ko dahil nakalimutan kong magsuot ng tsinelas. Tatay! Tay! Nasaan kayo? Argus! Tumakbo ka na, anak! Hanapin mo ang ate mo! Tay! Diyos ko! Nasaan sila? Tatay! Ate! Nandito kami! Tulong! Nandun sila. Papunta na ako, Argus! Ate! Kailangan ni tatay ng tulong! Salamat sa Diyos, ayos ka lang. Ano nangyari kay tatay? Doon ate, hinahawakan sila ng aswang. Nahulog ang aswang sa patibong ng kaibigan ko. Pero si tatay, hawak ng aswang ang paa ni tatay. May sugat siya. Ano? Samahan mo ko sa kanya. Totoo ba itong sinasabi mong kaibigan, Argus? Huwag kang magsisinungaling, ha? Opo ate, naging kaibigan ko siya simula nang umuwi tayo dito. At sinabi niyang tutulungan niya ako palagi bilang pasasalamat sa pagpapakain ko sa kanya at pagpapahiram ng laruan. Nakipagkaibigan ka sa duwende? Paano na? Tay! Agad akong pumunta sa kinaroroonan ni tatay at nagulat ako nang makita ko na ang aswang. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas at ang tapang pero agad kong sinaksak ang kamay nito ng kutsilyo at sinabuyan ng asin. Napahiyaw ito at binitiwan si tatay. Akala ko malalim ang bangin pero hindi. Nakita namin kung paano tumalon sa ibang direksyon ng aswang. Hinanda ko ulit ang aking sarili para sa pag-atake niya pero hindi siya sumugod. Pumunta ito papasok sa gubat. Napatingin ako kay tatay na nanghihina na. Agad ko siyang tinulungang makatayo. Humawak ka sa akin, tay. Kailangan nating umuwi. Patawad kung huli na nang dumating ako. Babalik ang aswang, ate. Sabi ng kaibigan ko. Ha? Ano? Anong gagawin ko? Ako nang bahala sa kanya, Bianca. Umuwi na kayo sa kubo. Hindi ko gagawin yan, tay. Tutulong ako. Saka may sugat ka. Mas hindi ako papayag na ikaw ang saktan ng aswang. Ako ang may kasalanan nito. Ako ang nagdala ng salot dito. Anong ibig mo sabihin, tay? Kailangan na nating magtago, ate. Ayun, may malaking puno doon. Doon tayo magtago. Halika na, tay. Kayo ang magtago doon. Akin na yung kutsilyo. Talihan nyo. Magtago na kayo. Halika na, ate. Teka lang. Sige. Pero hindi ako papayag na si tatay lang ang lalaban sa aswang.
Nandito na tayo sa malaking puno. Magtago ka dito, Argus. Anong pwede kong gawin? Anong gagamitin ko? Ate, may mga bato dito. Tama, kahit anong pwedeng gamitin. Ayun, may matulis na kawayan pa. Susunod ba tayo kay tatay, ate? Ako lang, hindi ka pwedeng sumunod. Ako nang bahala. Akin na yung mga bato. Dito ka magtago sa malaking punong kahoy. Hukom, hindi ko na hinintay ang sasabihin ng kapatid ko. Agad akong tumakbo papalapit kay tatay at nanlaki ang mga mata ko nang makitang nakadagan ang aswang sa kanya. Buong tapang kong inihagis ang batong hawak ko kaya lumingon sa akin ang aswang. Mas lalong nanginig ang kalamnan ko nang makita ang nakakatakot niyang tingin. Pamilyar sa akin ang figura ng aswang. Biglang lumingon siya sa akin habang sinasakal pa rin si tatay. Bitiwan mo si tatay! Wala kaming ginagawang masama sa'yo! Umalis ka sa baryong to! Mga pagkain ko kayo. May gawin man kayo sa akin o wala, mamamatay pa rin kayong lahat! Teka, ang boses na yan. Hindi mo pa rin ako nakikilala? Carlo? Yung bagong kapitbahay namin? Tama! Ako nga! Ang daming mangmang sa barangay ninyo, kaya mas pinili ko itong puntahan. At isa pa, walang maghahanap sa mga tao dito kahit lahat pa kayo mamatay. Napakawalang hiya mo! Bitawan mo ang tatay ko! Ayoko! Alam mo bang hindi ko na sana patadaanin pa ng ilang araw para patayin ko kayong tatlo? Pero may pesteng tumutulong sa inyo! Ang duwende. Bakit kami? Mayaman kang walang hiya ka. Bakit hindi ka nalang bumili ng karne o kahit ano at hindi pumatay ng tao, ha? Ito ang sinasabi kong mangmang. Ano akala mo sa aswang, ha? Hayop! Oo! Mga hayop kayo! Kung ayaw mo mamatay mismo sa araw na to, pakawalan mo ang tatay ko. Ah, talaga? Ang lakas ng loob mong babae ka! Wag! Nagmamakaawa ako! Ngayon mo ipakita ang tapang mo, babae. Lumuhod ka. Oo! Luluhod na! Basta, wag mong papatayin ang tatay ko! Diba? Ako pa rin ang mas mataas sa inyo. Luluhod ang mga tao sa akin. Katatakutan ako. Susundin at hindi na mamaltratuhin. Hindi na ako lalaban. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Huwag mong itutuloy. Hukom, ngumisi lang si Carlo habang nakatitig kay tatay. May nakita naman akong oportunidad kaya agad kong hinawakan ng mahigpit ang kahoy na dala ko at sumisigaw na tumakbo papalapit sa aswang at saka tinusok ang kanyang tagiliran. Napahiyaw ang aswang at agad na tumakbo papaalis. Nakita ko kung paano siya mahirapan habang pinipilit na tanggalin ang kahoy na nasa katawan niya. Agad akong lumapit kay tatay at inalalayan siya. Maglalakad na dapat kami papunta kung nasaan si Argus nang magulat ako dahil nasa harapan ko na siya. Ang sabi ng kaibigan ko, binigay niya yung kahoy. Pangontra yun sa aswang na tulad niya. Ano? Kaibigan mo ulit ang may kagagawan nito? At bakit ka lumabas sa pinagtataguan mo? Narinig ko po kasi ang daing ni tatay. Sige na, kailangan na nating umuwi. Sa wakas nawawala na ang ulan at nagpapakita na ang araw. Pagkakataon na natin to para makatakas. Opo, tay, humawa ka po sa kamay ko. Maraming salamat sa inyong dalawa, ha? At sana mapatawad ninyo ako. Mamaya ka na magsalita, tay. May malaking sugat ka sa dibdib. Malapit na tayo. Nandun na, oh. Teste, sana hindi pa bumalik sa bahay yung aswang na yun. Buksan mo ang pinto, Argus. Maglagay ka din ng tubig sa may palanggana. Opo, ate. Tay, dito ka. Umupo ka dito. Mabuti na lang at hindi masyadong malaki ang sugat niyo, tay. Malayo pa naman tayo sa ospital. Teka lang, isasarado ko ang pinto. Nasaan ang tubig, Argus? Eto na po, ate. Tay, ayos lang po ba kayo? Huwag kang mag-alala, anak. Ikaw, ayos ka lang ba?
Takot na takot po ako, tatay. Pero masaya akong ligtas ka. Mga anak, may hindi ako sinasabi sa inyo. Teka lang, Tay. Gagamutin muna namin ang sugat niyo. Nakipagkasundo ako sa duwende, mga anak. Teka, duwende? Anong ibig niyo sabihin, Tay? Lumago ang ating hardin dahil sa duwende. Kaya tayo nagkaroon ng pera. At sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit nagkaroon dito ng aswang at sinusugod tayo. Anong kahibangan to? Sinasabi mo bang duwende ang may gawa nitong lahat? Hindi ko alam. Ang huli kong naalala, ang duwendeng nakausap ko nung umagang lumabas ako sa ospital para maghanap ng pagkakakitaan ay itim na duwende. At simula noon hindi ko pa siya nakikita ulit. Alam kong may kapalit ang lahat, anak, at maaaring ito na ang naging kapalit para sa aking nagawa. Bakit mo naman nagawa yun, Tay? Dahil wala nang ibang paraan, anak. Yun lang ang natatanging paraan at ang kaisa-isang solusyon nung panahong yun. Ayoko mamatay ang bunsong kapatid mo. Ayokong hindi mo matupad ang mga pangarap mo. Hukom, natameme ako sa sinabi ni tatay. Tumulo muli ang kanyang luha. Dito ko mas naramdaman ang pagsisisi sa mga nasabi ko noon. Hindi ko halos makita ang paghihirap ng magulang ko dahil akala ko ako lang ang naghihirap. Naiiyak akong lumapit kay tatay at niyakap siya. Magsasalita na sana ako nang biglang may narinig kaming munting tinig. Mali ang hinala mo, Manong Manny! Ano yung naririnig kong maliliit na boses? Ah! Tay! May duwende! Siya ang sinasabi kong kaibigan ko, Ate Bianca. Nakikita mo na rin siya! Yan ang kaibigan mo? Huwag kang matakot. Wala akong intensyon saktan ng pamilya nyo. Nandito ako para tumulong. Ang sinasabi ni tatay na may dahilan ng lahat ng ito? Tutulong? Hindi, anak. Hindi siya ang duwendeng nakausap ko. Itim na duwende yun. Siya naman ay puti. Ha? Tama ka, Manong. Malaki ang tinulong sa akin ng iyong anak at ibabalik ko ang kanyang kabutihan. Makinig kayo sa akin. Ang sinasabi mong aswang ay hindi tulot nung duwendeng nakipagkasundo sa'yo. Nagpunta siya dito para magkaroon ng bagong biktima. At ang kahoy na binigay ko sa'yo, Bianca, ay magdudulot sa kanya ng pangmatagalang sugat. Kung ganun, pwede pa tayo umalis dito habang hindi pa siya bumabalik. Hindi tayo makakaalis dito, anak. Anong ibig mo sabihin, Tay? Kapag makipagkasundo ka sa itim na duwende, palaging may kapalit. At kung umalis kayo dito nang hindi binibigay ang gusto nito, kayo lang ang maghihirap at hindi niyo magugustuhan ang gagawin nito. Paano na yan? Anong gagawin namin? Hindi namin alam kung bukas buhay pa kami o hindi na. Siguradong aatake ulit ang aswang na yun mamaya. Ang huli at kailangan niyong gawin ay talunin ng aswang at putulin ang kasunduan sa itim na duwende kung gusto ninyong bumalik ang mapayapa ninyong buhay. Tatalunin ng aswang? Makakaya ba namin yung gawin? Sugatan si tatay. Malakas sa mga aswang pero may kahinaan din sila tulad ng bawang, buntot pagi, asin at mga patalim. Buntot pagi? Wala kami niyan. Kaya nandito ako para tumulong, Bianca. Hukom, biglang nawala ang duwende at makalipas ng ilang minuto, bigla ulit siyang nagpakita dala ang buntot pagi. Pinalutang niya yun sa hangin gamit ang kapangyarihan at ibinigay sa akin. Buong ingat ko yung tinanggap. Tumingin ako sa duwende at hindi pa rin ako makapaniwala na makakakita ako ng totoong duwende sa buong buhay ko. Napatingin ako kay tatay na unti-unting nagbabalik na ang lakas. Hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Kailangan nating maghanda. Tama ang duwende dahil hindi tayo makakatakas. Kailangan nating harapin ang aswang. Kung ganun, Tay, kailangan natin ng plano at may naiisip ako. Ano yun, anak? Gamitin niyo ako. Anong ibig mo sabihin? Gamitin niyo akong pain sa aswang para mawala ang konsentrasyon niya at makasugod ka sa kanya, Tay. Ano? Parang pagpapakamatay na yan. Hindi. Kung alam niyang may naghihintay sa kanyang pagsugod, mas matatalo niya tayo. Malakas ang aswang, alam mo yun.
Pero paano kung mahuli pa rin kami? Hindi ko kayang mawala ka, anak. Kung ginagawa mo ito dahil iniisip mong wala pa rin akong pakialam sa'yo, hindi tama ang iniisip mo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko noon, Tay. Masyado ako naging isip bata. Dahil palaging nandito ang buhay ko. Akala ko wala na akong kinabukasan eh. Hindi ko man lang nakikita na halos maging kuba ka na sa pagiging hardinero. Pero ngayon naiintindihan ko na. At ginagawa ko to hindi dahil doon, kundi dahil gusto ko may gawin naman ako. Ako naman ang gagalaw, Tay. Huwag kang manghihingi ng tawad, anak. Alam kong pareho tayong may hindi pagkakaintindihan. Pero anak, hindi ko pa rin makakayang payagan ka. Kaya sana pakinggan mo ako. Ayokong isakripisyo mo ang buhay mo. Hindi, Tay. Wala akong isasakripisyo kasi nandyan ka. Mas makakaya mong matalo ang aswang kaysa sa akin. Kailangan kong gawin to, Tay. Magdadala ako ng mga patalim at bawang para may magamit ako kung sakali man. At ikaw, Argus, tumabi ka lang sa kaibigan mong duwende. Siya ang magiging tagapagligtas mo. Ate, kinakabahan po ako sa plano mo. Huwag ka mag-alala, Argus. Alam mo naman na maldita ang ate mo, di ba? Palagi kang inaaway at sinisigawan. Kaya kaya ko to. Hukom, ngumiti ako at ginulo ko ang buhok ni Argus para asarin siya ulit. Tumingin ako kay tatay at mukhang hindi na rin siya makaisip ng paraan para pigilan ako. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na niyakap ko siya simula nang mamatay si nanay. Humiwalay ako sa kanya at tumango. Nagsimula na kaming maghanda. Binigay ko kay tatay ang buntot pagi at ako naman ay nagtago ng asin sa aking bulsa at nagdala rin ako ng patalim. Lumabas ako at tumingin sa langit na nagsisimula ng dumilim. Si Senyas ako, Tay, kung susugod na kayo. Kailangan ko lang muna siyang guluhin hanggang pwede natin siyang pagkaisahan. Mag-iingat ka, anak ko. Sa bahay ka niya mismo maghihintay. Opo, Tay. Kailangan dun ko siya papuntahin dahil mas mawawala sa isip niya may balak tayong sumugod. Kung dito tayo sa bahay, alam ko mababasa agad niya na may plano tayo. Sige, anak. Tandaan mo, nasa malapit lang kami. Opo, Tay. Nga po pala, gusto ko lang po sanang itanong, kapag kumain ka ng karne na ginawa ng aswang, magiging tulad ka din ba niya? Yan ang mga naririnig ko sa mga matatanda, anak. Bakit? Wala po. Pupunta na po ako. Huwag mong gagawin kung anong kapahamakang nasa utak mo, Bianca. Hindi po, Tay. Pagkatapos ng gabing ito, babalik na ang lahat sa normal. Ate, ayoko mawala ka. Kahit na palagi mo ako sinisigawan at pinapagalitan. Argus, hindi ako mawawala. Mas pagagalitan pa kita pag natapos natin tong laban na to. Hukom, pagkasabi ko noon, agad akong tumalikod at hindi na ako lumingon sa kanila. Nilakasan ko ang loob ko. Kinuha ko ang patalim na nakatago at hiniwa ko ang aking kamay. Pinatulo ko yun sa may pintuan bago pumasok sa bahay ng aswang. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng masangsang na amoy. Halos maduwal ako nang may makita akong isang ulo ng baka. Nagsimulang mangatog ang mga tuhod ko. Hindi nagtagal, nakarinig ako ng mabibigat na yabag. Buong tapang akong lumingon at halos mapasigaw ako nang makita ko si Carlo na nakatusok pa rin sa tagiliran ng kahoy. Nakita ko sa kanya ang galit. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Lumabas ang kanyang mahabang dila at matutulis na ngipin. Ang lakas ng loob mong pumasok sa lungga ko! Nandito ako para makipagkasundo. Ang taong tulad mo? Makikipagkasundo sa malakas na aswang na katulad ko? Oo, dahil gusto kong hindi mo nagambalain pa ang pamilya ko. Pagkatapos ng ginawa niyo sa akin, ito? Hindi kayo dapat tantanan! Dapat niyong pagbayaran ang lahat! Paano kung kuhanin mo na lang ako? Ako na lang! Nasaktan mo na ang tatay ko. Hindi na maayos ang kalagayan niya. Isa ka lang sa mga taong magiging pagkain ko, Bianca. Wala kang halaga para maging kapalit ng lahat ng tao dito. Mali ka. Pwede mo akong gamitin. Gawin mo akong katulad mo. Anong ibig mong sabihin? Gawin mo akong aswang at ako ang magiging alipin mo.
Lahat ng maduduming utos mo, ako ang gagawa. Pagpatay sa tao, pagpatay sa mga hayop. Basta, hindi mo lang gagalawin ng pamilya ko. Magiging alipin? Mukhang pinag-isipan mo na ito. Dahil ito lang ang tanging paraan. Kung hindi ko mapoprotektahan ng pamilya ko bilang tao, buong puso kong gugustuhin ito. Gagawin kitang katulad ko. Iba ka, Bianca. Hindi katulad ng ibang ordinaryong tao. Alam ko. At lumaki akong maraming kasalanan kaya nararapat lang to sa akin. Kung ganun, kumuha ka ng karne sa ulo ng bakang nasa tabi mo. Kainin mo. Ito? Oo, kainin mo at sumunod ka sa akin. Sige. Lumapit siya sa akin at piniga ang aking panga. Napadaing ako dahil nararamdaman ko ang matutulis niyang kuko na bumabaon sa aking balat. Kumuha ako ng karne at hindi ko pa man yun nakakain, nararamdaman ko na ang pagduduwal ng tiyan ko. Ang masangsang na amoy galing sa dugo nito ay nanuot sa aking ilong. Bigla kong naramdaman na lumapit ang kanyang muka sa akin kaya napapikit ako. Alam mo ba nung isang araw, yung binigay kong karne sa'yo, isa din yung paraan para maging tulad ko kayo? Pero iba ang plano ko noon. Papatayin ko kayo pagkatapos niyong maging aswang. At magandang ideya mo, binigyan mo ko ng magandang opinyon. Magpaparami ako ng aliping aswang hanggang sa lumakas ako ng lumakas. Ngunit alam mo, Bianca, hindi ako tanga para paniwalaan ka. Anong ibig mong sabihin? Bianca! Anak ko! Lumayo kang aswang ka! Ha! Peste! Sinasabi ko na nga ba? Bianca, ayos ka lang ba? Diyos ko, ang tagiliran mo! Ayos lang po ako, Tay! Huwag ka mag-alala, anak. Tatapusin ko na ang labang to para sa'yo! Hindi niyo ako matatalo! Yan ang akala mo! Pero hindi ka Diyos para palagi kang manalo! Tingnan natin, matanda. Tingnan mo, Bianca, kung paano ko dudurugin ang ama mo! Sumugod ang aswang kay tatay. Agad namang nilatigo ni tatay si Carlo kaya napahiyaw siya sa sakit at napaatras. Nanghihina akong tumingin sa kanilang dalawa habang nag-iisip kung paano makakatulong kay tatay. Lalatiguhin na sana ni tatay si Carlo nang hawakan ni Carlo ang dulo ng buntot pagi at kahit pa man nasasaktan siya, pinilit niyang hilahin ito dahilan para mahila papalapit si tatay sa kanya. Kinuha ni Carlo ang pagkakataong ito para suntukin si tatay sa tiyan. Tatay! Carlo! Nagmamakaawa ako! Tatay! Huwag mong papatayin ang tatay namin! Argus! Argus, bakit ka nandito? Hoy! Argus! Alam mo bang hinihintay ko ding pumasok ka, bata? Dahil ikaw ang gustong-gusto kong unahing patayin! Wag! Wag ang kapatid ko! Ako na lang! Gagawin ko ang lahat! Ikaw? Hindi ba't ayaw mo din sa kapatid mo, Bianca? Pareho tayo. Kaya rin ako naging isang aswang dahil sa pamilya ko. Sila ang may kasalanan ng lahat. Simula nang isinilang ang bunsong kapatid ko, pinabayaan na ako ng mga magulang ko. Palagi na lang nila akong ginugulpe. At nakipagkasundo din ako sa aswang hanggang maging tulad ako nila. At mas naging masaya ako. Lahat ng tao natatakot sa akin at tinatrato ako ng tama. At ang pamilya ko? Wala na sila kasi sila ang una kong kinain para maging ganap akong aswang. Naiintindihan mo ba ako, Bianca? Ha? Kaya kung gusto mong maging aswang na katulad ko, patunayan mo. Kainin mo ang karning yan at patayin mo ang buong pamilya mo! Ha? Bianca, huwag kang makinig sa kanya! Tumahimik kang matanda ka! Gagawin ko! Huwag mong saktan ang pamilya ko. Kakainin ko ang karne at ako na ang bahala sa kanila. Mabutit buo na ang iyong desisyon. Oh, ano pang hinihintay mo? Ate! Huwag mo pong gagawin yan! Tay, patawarin niyo ako. Argus!
Ito lang ang natataking paraan. Ang tagal mong kumilos! Kainin mo na! Hukom, lumapit sa akin si Carlo at muli hinawakan niya ang pangako. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang napangiti. Nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at bago pa man siya makagalaw, kinuha ko ang oportunidad na yon para itapon sa mukha niya ang asin. Napahiyaw siya at napapikit. Agad naman akong pumatong sa kanya at buong lakas na ibinaon ang kahoy na nasa tagiliran niya. Alam kong ito ang pinakamalakas naming magagamit para matalo siya dahil siya mismo hindi niya magawang makuha ang kahoy sa katawan niya. Napahiyaw sa sakit si Carlo pero naputol ito nang isaksak ko sa ulo niya ang matulis na kutsilyo. Nagsimula siyang mangisay at mahahagip na sana ako ng matutulis niyang kuko nang may humila sa akin palayo sa kanya. Lumingon ako at nakita ko si tatay na nag-aalalang binubuhat ako palayo. Lahat kami nakatingin sa aswang na nag-aagaw buhay. Hawak-hawak ang aking sugat sa tagiliran. Tumingin ako kay Carlo. Totoo nga ang sinabi mo. Hindi ka tanga. Pero nakalimutan mong mas matalino ako. Hindi. Hindi ito dapat ang nangyari. Mali ka ng kinalabang pamilya ngayon, Carlo. At mali ka sa sinabi mo kanina. Hindi ko kinamumuhian ng pamilya ko. Nabulag lang ako noon at hindi nakita ang tunay nilang pagmamahal sa akin. Pero nagpapasalamat akong hindi pa huli ang lahat para bumawi ako sa kanila. Ate, napakatapang mo. Siyempre, hindi lang ako maldita, matapang pa. Anak ko, akala ko gagawin mo talagang sinabi mo kaninang magiging isa ka ding aswang. Kung yun ang huli at natatanging paraan, Tay, hindi ako magdadalawang isip na gawin. Kung naging aswang ka, ate, hindi ka na makikipaglaro sa akin. Ikaw talaga? Hanggang ngayon laro pa rin ang gusto mong gawin, ha? Halika na, umuwi na tayo. Ate, anong mangyayari sa aswang? Iiwan natin ang katawan niya dito at hahayaan siyang kainin ng mga uod. Di ba, Tay? Oo, anak. Wala na tayong responsibilidad sa katawan niya. Sige, anak ko. Humawak ka sa akin. Malalim ba ang sugat mo sa tagiliran? Hindi naman po masyado, Tay. Pero masakit po. Huwag kang mag-alala, anak. Oh, nandito na tayo sa kubo. Umupo ka muna. Kukuha lang ako ng panlinis sa sugat mo, ha? Kayo, Tay. Kamusta po ang tiyan niyo sa kayong sugat niyo? Ayos lang ako, anak. Huwag kang mag-alala. Masaya din ng kaibigan kong natalo natin ang aswang, ate. Talaga? Bilib siya sa akin, no? Patingin nga ulit ang sugat mo, Bianca. Kapag masakit, sabihan mo ako, ha? Sige po. Ayos lang po. Anak, pangako magiging maayos na akong ama. Tay, wala kang pagkukulang. Ako lang ang hindi nakontento. At sana mapatawad mo ako sa lahat ng sinabi at ginawa ko noon. Hindi mo na kailangan. Bakit po, Tay? Anong nakita mo? Isang itim na duwende? Sa kanya ako nakipagkasundo, anak. Nandito ako para sabihin sa iyong pagkatapos ng 3 araw, babalik ako at kukunin ko ang iyong bunsong anak. Teka! Ang aking anak? Siya ang gusto kong maging kapalit sa lahat ng kayamanan mo, Manny. Tay, natatakot ako sa kanya. Hindi siya tulad ng isa kong kaibigan. Dito ka lang sa tabi ko, Argos. Walang masama mangyayari. Pero, hindi ko maibibigay ang aking anak. Hindi ako nagbibiro, Manny. Nagkasundo tayo at inaasahan ko ang iyong pagiging matapat. Patawad, pero hindi ko kayang gawin yan. Kung ganon, bilang pagtutol mo sa ating kasunduan, lahat ng mayroon ka ngayon ay kukunin ko sa iyo. Lahat ng yaman, bahay at lupa. Wala ka nang magagawa sapagkat buhay ninyong lahat ang magiging kapalit kung mas gagalitin ninyo ako. Tay, kailangan nating gawin ang gusto ng duwende. Pero anak, itong bahay at lupa,
Pinaghirapan namin ito ng iyong nanay. Alam ko po, Tay, pero wala nang ibang paraan. Hukom, nakita ko kung paanong manikluhod si tatay sa harap ng duwende. Napahagulhol siya at dahan-dahang tumango. Tumingin naman sa amin ang duwende, saka tumalikod at tuluyan nang nawala. Lumapit kami kay tatay at niyakap siya. Kahit ako ay nasasaktan din sa nangyayari. Nasaksihan ko ang lahat ng kahirapan nila ni nanay sa bahay namin at ang iwan ito ay mahirap gawin. Pero kailangan naming iwan ang lahat ng naipundar dahil kung hindi, palagi kaming gagambalain ng duwende hanggang sa kami mamatay. Dahan-dahang umupo si tatay at hinawakan ng kamay namin ni Argus. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Makakapagsimula ulit tayo. Tay, pwede tayong pumunta kina Tita Grace. Alam kong hindi siya magdadalawang isip na tanggapin tayo. Pero anak... Mabait po si Tita Grace, Tay. Bakit ba ayaw mo siyang makita? Ano ba nangyari? Malaki ang kasalanan ko sa kanya, anak. Nagnakaw ako noon ng pera sa kanya. Po? Oo, anak. Hindi ko pa nasasabi sa inyo pero nalulung ako noon sa sabong at kailangan ko ng pera. Dahil doon, ninakaw ko ang mamahalin niyang mga alahas at sinangla ito. Ito din ang dahilan kung bakit kinailangan kitang kunin sa Tita Grace mo. Natatakot akong ikaw ang pagbubuntunan niya ng galit. Pero Tay, bakit niyo yung ginawa? Patawarin niyo ko, anak. Wala ako sa tamang pag-iisip noon. At ako may kasalanan kung bakit hindi tayo nakabayad sa ospital para sa nanay mo. Tama ka sa hinala mo, Bianca. Parang ako na ang pumatay sa nanay mo. At hindi ko yun matanggap, kaya binuto ko sa tiya mo ang aking galit. Ito din ang dahilan kaya palagi akong galit sa tuwing binabanggit mo ang pangalan niya. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Tinrato tayo ng tama ni Tita Grace. Alam ko, anak, kaya nagsisisi na ako. Tatay, kapag magkapatid po, diba napapatawad pa din ng isa't isa? Ilang beses na po akong inaway ni ate, sinigawan pero mahal ko pa din po siya. Kasi kahit na ganun siya sa akin, nararamdaman ko pa din ang pagmamahal niya. Argus. Hindi po ako galit sa'yo, ate. Masaya po akong ikaw ang naging kapatid ko. Halika nga dito. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Niyakap niya ako pabalik at nagsimulang bumalik sa alaala ko ang mga bangayan at awayan namin noon. Tama si Argus. Kahit pa man para kaming mga aso't pusa, hindi pa rin nawawala ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Tumingin kami kay tatay na parang natauhan sa sinabi ni Argus. Ngumiti ako sa kanya. Nakita ko naman ang pagkislap ng kanyang mga mata habang nakatingin sa aming dalawa. Mga anak, susubukan ko. Magbabago na ako. Maghahanap ako ng trabaho at babayaran ko ang kinuha kong alahas sa Tita Grace mo. Nandito kami palagi sa tabi mo, Tay. Lahat ng tao nagkakamali at kahit pa man ganun, palagi pa rin may puwang sa puso natin para magpatawad at itama ang pagkakamali. Tama ka, anak. Maraming salamat sa inyong dalawa. Halika, gusto niyo bang magtulungan tayong dalhin ang mga pwede nating dalhin na gamit? Opo naman. Hanggat makakaya ng kamay natin. Hinay-hinay lang din, anak ko, ha? Alam mo naman na may sugat ka pa sa tagiliran. Opo, Tay. Gagaling na po to. Ikaw rin naman may sugat eh. Magsisimula ako magligpit sa kwarto ko. Ate, sasama ako sa'yo. Tutulong ako. Sige, halika. Oh, ayos ka lang ba, Argus? Bakit parang malungkot ka? Hindi ko na po nakikita ang kaibigan ko eh. Nawala na siya. Bakit? Ano nangyari? Sinabi niya sa akin tapos na ang kanyang misyon at kailangan na niyang bumalik sa kanila. Kaya ka ba nalulungkot dahil wala ka ng kalaro? Hindi po. Dahil isa siya sa mga naging kaibigan ko. Alam mo, Bunso, hindi naman mawawala ang kaibigan mo. Nandito siya palagi sa puso mo. At alam kong pagdating natin kila tita, mas marami ka pang magiging kaibigan doon. Baka hindi nila ako magustuhan eh. Ikaw? Bait-bait mo kaya?
Ako nga na maarte at maldita, may naging kaibigan pa rin ako eh. Talaga po, ate? Aba, talagang sumaya ka na ha? Maldita talaga ako, ganun ba ha? Ay, hindi po. Tutulong po ako sa pagliligpit niyo, ate. Ay nako, halika nga dito, kukurutin kita ng malakas eh. Ate! Tatay, si ate, oh! Natatawa ko siyang hinabol. Di naman namin ang saya sa mga oras na yon. Hindi na namin piniroblema kung anong susunod na mangyayari sa amin sa pag-alis. Pagkatapos namin maglaro at magimpake, muli naming nilinis ni tatay ang mga sugat bago kami umalis ng bahay. Naglakad kami hanggang makarating kami kung saan nakaparada ang mga jeep. Bago kami sumakay, nakita ko kung paano ni tatay huling tiningnan ang aming pinanggalingan. Magkahalong saya at lungkot din ang aking naramdaman. Saya dahil alam kong may naghihintay na bagong buhay sa amin sa syudad. At lungkot dahil itong lugar ang tanging alaala namin kasama si nanay. Ilang sandali lang, pumasok na rin sa jeep si tatay. Bianca anak, alam mo bang yung nanay mo mahilig sa rosas? Opo tay, palaging yun po ang kanyang gustong alagaan na bulaklak. Simula ngayon, palagi na akong bibili ng rosas para sa kanya. Simbolo ng aking pagbabago at pagmamahal sa inyo at sa nanay mo. Paniguradong palagi siyang masaya tay, at kung nasan man siya ngayon. Anak, ngayong pupunta na tayo sa syudad, ipagpapatuloy mo na ang pag-aaral mo ha? Magsisikap ako para iahon kayo sa hirap. Teka, totoo po? Paano si Argus? Sino magbabantay sa kanya? Hayaan mong gawin kong responsibilidad ko na yan, anak. Anak ko kayo at dapat ako ang nag-aasikaso sa inyong dalawa. At siya rin, magsisimula na ding mag-aral ng kapatid mo. Maraming salamat po, tay. Matagal ko na tong pangarap. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam kong hindi mo ako bibiguin, anak. Ikaw ang pinakamatapang at matalino kong anak. Masaya ako dahil ikaw ang anak ko. Hukom, ngumiti ako at niyakap siya. Puno ng saya ang aking puso. Hindi ko mapigilang mapaisip sa lahat ng plano ko para makatulong din kay tatay sa pagpapaaral sa akin. Makalipas ang ilang oras, nasa tapat na kami ng bahay ni Tita Grace. Nasa labas kami at pare-pareho kaming hindi alam ang gagawin nang biglang may nagbukas ng pinto at gulat na bumungad sa amin si Tita. Hindi pa man nagsasalita si tatay, agad siyang niyakap ng kanyang kapatid. Napuno ng iyakan ang buong paligid. Pinatawad ni Tita Grace si tatay at pumayag na doon muna kami manirahan. Masaya din kaming sinalubong ng kanyang asawa na si Tito Brando. Tinulungan niya si tatay na maghanap ng trabaho. Makalipas ang 8 taon, nakaharap na ako sa entablado. Nakangiti habang nakasuot ng togang itim. Tinawag na ang pangalan ko kaya umakyat na ako. Tumingin ako kina tatay na may hawak na kamera at nakangiti silang kumaway sa akin. Pagkakuha ko ng diploma, agad akong bumaba at niyakap sila. Yung mga alaala ko noon na ako lang ang naghihirap, na ipinagkait sa akin ni tatay ang lahat. Mali ako. Ako pala talaga ang nagpahirap sa kanya. Ipinagkait ko sa kanya ang lahat at ibinuntun ko ang lahat ng sakit na naramdaman ko para maibsan ko yung dinadala ko. Pero hindi ko naisip na itinambak ko lang sa kanya ang lahat ng problema. Pero ang solusyon pala sa lahat ng problema ng isang pamilya ay ang pagsasama-sama, pag-usad ng hawak kamay at pagharap sa mga pagsubok ng isang pamilya. Nang ginawa namin yon, heto na ako, Hukom. Isa na akong ganap na abogada. At nangako ko sa sarili ko na mula noon, ako na ang papasan sa aming pamilya. At si tatay naman ay may karapatan ng mamuhay ng maalwan dahil isa siyang mabuting ama. Muli po, Hukom, ako si Bianca at ito ang aming kwento. Salamat po sa inyong pakikinig.